Yo, what's up mga tropa? Nagbabalik ulit tayo dito sa ating printing channel. So ngayon ang topic natin, marami kasing nagpo-comment sa akin, maraming nagbi-message sa aking FB page. Tinatanong nila kung okay daw ba etong Epson 8050 na gawing pigment ink. So kaya ako ginawan to ng video dahil merong nagtrending dito sa isang group, dito sa Cameo Group PH. Dahil yung kanyang 8050 na printer ay nagkaroon ng error, no? Mamaya na natin tatalakayin yon. So sasagutin ko muna kung maganda ba daw etong 8050 pang pigment ink. So eto, no, i-general ko, etong mga bagong printer ni Epson, lahat ng may mga maintenance box, eto yung mga maintenance box, no, na tinatawag. Lahat ng gumagamit ng mga maintenance box, para sa akin pangit gawing pigment ink. So hanggat maaari, maghanap kayo ng mga printer na mga kahit papano 805, 1300 or 1800 na Epson. Medyo may mga kamahalan nga lang, pero sulit na sulit talaga kayo. So kasi ngayon yung mga printer na ganito, yung Epson 8050, eto yung latest version ng parang 805, no? Medyo in-enhance lang, medyo bumilis yung speed niya pag print. So inuulit ko, lahat ng may mga maintenance box, pangit gawing pigment ink. Dahil unang-una, kapag ka pigment ink yung gamit ninyo, napakabilis matuyo ng mga pigment ink. Kapag ka natuyuan yung nozzle or yung printer head ninyo ng ink, ang unang-una yung gagawin dyan, syempre, ay mag-head clean. Kada head clean nyo ng kada head clean, nadadagdagan yung counter netong chip. Etong chip na yan, meron siyang limit, meron siyang certain na bilang na kailangan hanggang dun lang siya, tapos hindi nagaganan. So ayun, kapag ka nag-head clean kayo ng head clean, napupuno yung waste ink counter na yon. At lalong-lalo na kapag nag-power clean ka, kahit na hindi pa mapuno yung etong maintenance box, dahil yung maintenance box na yan, ayun, may sponge yan, kahit hindi na mapuno, basta na-reach niya na yung counter ng waste ink counter, ay hindi na yan gagana, hindi na kayo makakapag-print dyan, kahit na hindi pa puno etong cotton na yan. So ayan yung ginawang way around ni Epson para hindi na natin ma-modified or hindi na natin ma-DIY yung waste ink, yung hindi na natin malagyan siya ng external waste ink tank, 'di ba, no? Ayan yung ginawa nila. Grabing pahirap talaga to. Kaya ayoko itong gawin itong 8050 na pang pigment ink. So para hindi kayo masayangan itong Epson 8050, ay i-stay nyo na lang ng dye ink. Okay naman to pang print ng photo dahil 6 color siya. Ito talaga yung number 1 ngayon sa mga photo booth. At kung kilala nyo si Bentech, isa si Bentech sa maakapagpatunay. Ayun nga, nasiraan siya ng 8050 nung ginawa niya, no, kinonvert niya na sa pigment ink yung kanyang printer na ganito. At unang-una, wala pang mga replacement yung mga parts nito, no, dahil mga bago-bago pa yung mga merong mga maintenance box. Kapag ka inilagay niyo yan or pinawarranty niyo sa Epson, itatambak lang yan, even pasok na pasok pa sa warranty kahit na naka-original ink yan. Dahil nga netong mga nakaraang taon, no, etong 2023, mga around December, merong nag-message sa akin, yung kanyang Epson 8050 ay nakatambak lang dun sa warranty center ng Epson dahil nga wala pang parts. Hindi ko lang alam ngayon kung nandun pa yon. Wala na akong update, hindi ko na siya ma-chat, natabutan na kasi yung message namin dalawa. At even kahit na original nga yung ginagamit nyo na ink, tapos ipapa-maintenance nyo sa Epson, napakatagal gawin yan, itatambak lang yan doon. Kaya kung ako sa inyo, huwag nyo nang asahan yung mga warranty neto ni Epson, dahil kung tuloy-tuloy yung business ninyo, mauunsyami lang or may stop lang yung production ninyo, no? Huwag nyo nga asahan yung mga ganito, yung warranty kahit na bumibili kayo ng bago. Mas maigi pang ipaayos nyo sa mga legit talaga na technician. So far sa ngayon talaga, itong 8050 para sa akin napakapangit nito. Ayan, no, ito yung maintenance box na bibilihin mo ng bibilihin para kapag ka napuno na yung counter na itong chip, or pwedeng yung chip lang yung papalitan mo, ayan, no, pinapalitan lang yan. Or kung gusto mo, bibili ka nung chip resetter, ito idinidikit to dun sa chip para ma-reset yung counter. So ayun, para sa akin napakapangit nito. Ang dami nyong bibilihin,
ganito, bibili kayo ng chip resetter or bibili kayo time to time na itong ganito. Meron akong tropa sa photo booth, kaya kahit papano meron akong alam din dito sa Epson 8050. 3 beses lang siyang nakapag-power clean. Ayun, puno na agad yung kabibili niya na maintenance box. Bad trip siya. Kaya sabi ko sa kanya, bumili na lang siya nung chip resetter. Ito, yung ganito. So, ayun, basahin na natin etong nag-comment dito or yung nag-post dito, no? Ito si Kimberly, no? Sabi niya dito, nag-print daw siya kaninang afternoon ng isang page. Parang ang kwento nito, sistema nito, nag-paper jam. Tapos parang hinatak niya. So ayun, ayaw nang mag-print. So ganito yung nangyayari, no? So natanggal niya na yung papel, tapos ayan, ayaw nang magdiretso nung piniprint niya. Ayan, no? Nagaganyan. Ayun, no? Wala nang, ayun, bumababa yung papel, ayun, bumababa. Tapos wala na, bumabalik na ulit, no? So hindi niya alam kung ano yung nangyaring sira. So hindi rin tayo makapag-comment dito. Hindi ko rin alam kung paano yan. Personally, wala pang nagpapaayos sa akin ng 8050. At sana kung meron mang magpaayos sa akin dito, bahala ka kung maaayos ko. So ayun lang, no, tawag na ito. Pero parang naayos na nila. Parang meron daw sa gear na medyo sumablay-sablay. Hindi ko lang alam kung anong nangyari. Basta inuulit ko, itong 8050 wala pang mga replacement ink, wala pang mga replacement na parts yan na available, no? Kahit sa Epson Warranty Center wala pa, itatambak lang yan doon. So kung ako sa inyo, kung gagamitin nyo pigment ink dito sa 8050, ay wag na kayong sumubok. Sinasabi ko sa inyo, wag na muna, no? Dahil hindi pa masyado napapag-eksperimentuhan yan ng mga magagaling. So sugal talaga kung sugal kung gagamitin mo talaga sa pigment ink, no? At siguraduhin mo na tuloy-tuloy yung pag-print mo kapag gagamit ka ng pigment ink sa 8050. Walang araw na hindi kayo magpiprint para hindi matuyuan talaga, no? So eto, no, meron pang isang issue. Sabi dito, wag daw huhugutin yung papel kapag ka nag-paper jam, kapag ka naka-on daw yung printer. It might destroy your sensor daw nung printer. Hindi ko alam kung ganun nga. Syempre, personally, hindi pa naman ako nakakapagkakalikot-kalikot yung 8050, although nakagamit lang tayo sa photo booth, no, di ba? So, para sa akin, okay na okay pa rin talaga yung Epson 805 na, which is, ayun yung gamit ko, Epson 805. So, sana naayos na, pero parang naayos na ata tong kanyang Epson 8050. Parang may something lang daw na, ewan ko, may bumarang papel na maliit. Hindi ko na masyado nasubaybayan to eh. So, para sa akin, pangit etong 8050 na to, pang pigment. So, nasa sa inyo, sugalan yung ng sugalan. So, ganyan naman talaga sa business, no? Sugal lang ng sugal. At huwag kayong magpapalampas ng hindi kayo nagpiprint neto. Araw-araw dapat may print. So ayun lang, sana nagkaroon kayo ng idea kung gaano kapangit etong 8050. Pero sa mga item naman talagang tsambahan eh, no? Kapag ka nakakuha ka ng maganda-gandang materials eh. I mean maganda-ganda na model na yon. Siguro natataon, pangit yung napapunta sa'yo. May mga ganun eh, may mga ganun talaga. So para sa akin, pass ako dito. Pass ako sa 8050 na printer. At lalong-lalo na sa lahat ng mga merong mga maintenance box. So ayun lang, bye-bye. Huwag nyo na subukan. Bakit ang gahaman mo? Gusto mo sa'yo lahat na nakikita. Napakadorobo mo. Sa lahat ng kwento ikaw ang bida. Napakahirap mo na makontento. Lahat ng porsyento sinadya mo na masolo. Bakit ka ba ganito, mami?